niyo po ko sa ating verse sa Ecclesiastes 3:1-8. So, sabay-sabay po natin itong basahin. Yan, sabi po dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So, sunod po, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, amen. So, sa verse po natin, so kung ano po ay isa-summarize natin. So, nandito po yung timing ng Panginoon. So, meron palang panahon kung saan merong may namamatay, di ba po? Sa verse natin, merong namamatay. So, after nun, di ba po, nandun yung pagluha. Pero after nun, nandun yung joy, di ba po? Meron din pong pagsilang, di ba po? So, yan po. Ang ating verse po, pakibalik nga po, Ate Rose. Yan. Sa lahat daw po ng mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. Tulad po ngayon, anong panahon po natin? Tag-ulan. Diba po? So may darating pa pong ibang bagyo. Ilan po yun? Sabi sa akin ni Pastora kanya, nasa 15 pa po ang darating na bagyo. So asahan natin, nabawasan. Ilan po, Pastora? 20? At 12 pa, meron pa pong 12 na darating. So may aasahan pa po tayong 12 na darating. So nakita po natin kung paano po yung panahon natin ngayon, katulad po ng pagbagyo. Di ba po, nandoon yung mga tao, meron silang pagluha. Bakit po? Nakita po natin kung gaano kataas, ilan po yung namatay. Nanonood po ako ng ibang mga sa Facebook, nakikita ko po mga namamatay na hayop. Hindi lang tao, pati po hayop namamatay. So nandoon yung lungkot, di ba po? Pero ano po yung nakita natin? May nakita mo akong video doon. Di ba? Kahit nabagyo, kahit mataas yung baha, may nag-jet ski. Pero mga naggagawa ng mga bangka, nandun pa rin yung joy. Di ba po? So, ano yung sa kabila ng nararamdaman, nararanasan natin? So, ano yung mga response natin doon? Di ba po? So, sa verse na po, makita natin yung iba't ibang phases or ano yung iba't ibang kalagayan na meron tayo. Di ba po? So, yan po. Samahan niyo po ako sa atin pong title. So, ang title po natin sa umagang to ay God's timing is always perfect. Amen? So, perfect po ba ang timing ng Panginoon? Amen. Amen po. Ang timing natin, perfect po kaya? Yung timing natin? Or minsan nasablay tayo sa timing. Ako po hindi ako magaling sa timing. Kaya pag pumasok po ako sa kanta, hindi po ako nakakapasok agad. Hindi ako magaling sa timing. So yan, sa timing po ng tao, maaari tayo po ay sablay. Sablay talaga. Pero pag timing ng Panginoon, pag tumiming talaga ang Panginoon, napakabuti, di ba po? Napaka-perfect, di ba po? Kaya pagka po tayo tulad ng mga patotoo nyo, nakita ko po doon, nandun yung una yung problema nyo, tapos nandun yung timing ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon doon sa problema nyo? Di ba po? So, yun po yung timing ng Panginoon, always perfect. So, yan po. Sa number 1 po natin. Yan. So, nais ko lang po sabihin sa inyo, may mga plano ang Panginoon na nangyayari sa atin. Kasi plano niya po yun. So, meron din po tayong plano natin na hindi nangyayari kasi hindi po yun yung plano ng Panginoon para sa atin.
Amen po. So, meron palang pagkakataon, kaya tayo napapahamak. Kasi nandun tayo sa plano natin, wala tayo dun sa plano ng Panginoon. Amen po. So number 1 po sa dito, God wants us to trust Him. His timing is always the best. Amen po. The best po ang timing ng Panginoon. So, God sees full story. We see only the chapter. So, paano natin to makikita sa buhay na meron tayo? So, sabi po dito, nakikita natin chapter pa lang. Pero ang Panginoon, alam niya na simula umpisa hanggang wakas ng buhay na meron tayo. Di ba po? So, nakaplano na siya. So, ang nakikita pa lang natin, umpisa pa lang, kumbaga, intro pa lang tayo. So, sa intro na yun, ano po yung ginagawa natin? So, nandun ba? Parang, nagkikita na ba tayo? Shake na agad tayo sa intro pa lang. Wala pa po tayo dun sa climax ng story na meron tayo. Wala pa po tayo dun sa matinding drama. Di ba po? So, dito pa lang ba sa intro, shake na ba agad tayo? So, sabi dito, alam ng Panginoon yung full story mo. Full story natin. So, meron tayong pag-iyak. Di ba po? Sa verse natin, meron tayong pag-iyak. Meron tayo diyang may mawawala. Di ba? Pero ano yung ending? Yung pala, yung ending, may prefer na si Lord na ending. Magandang ending. Kung sa love story, meron na po tayong love story sa ending. Di ba po? So, yan po. Ang tingnan po natin dito, so, encouragement din po sa buhay ng bawat isa. Pag po tayo nasa sitwasyong mahirap, gipit, ganyan, makita po natin yung kalakihan ng Panginoon, pagsama ng Panginoon, para po sa susunod na araw, na meron tayong ma-encounter ulit na gano'n. So, alam natin na may plano pala sa akin ng Panginoon. Diba po? Sa mga magulang. Diba po? Lalo na po sa mga magulang. Ang magulang, minsan, hindi yung nagpapakita ng pangangamba. Ayaw nila pakita sa mga kabataan na nangangamba sila. Diba? Lalo na pagka ang kabataan maraming pangangailangan. Ang mga magulang, yan, nasi-shake na sila. So, tulad po ng isang halaman. So, kung paano po tinanim, gano'ng kalalim. Sabi nga po ni Kasati, di ba po yung pundasyon, kung gano'ng tinanim, di ba po, isang halaman, pag po malalim ang pagkakatanim, kahit anong wave ng hangin, hindi po yan masisira, hindi po yan mapuputol. So, gano'n din po tayo sa Panginoon. So, ano mang wave ng buhay na meron tayo, nasa first chapter pa lang tayo. So, huwag tayong ma-wave. Para sa susunod na chapter ng buhay natin, nakatayo pa rin tayo. Amen po. So, sino dito lahat ng nakatayo sa Panginoon? Amen. Amen. Sino dito tinatayuan ng Panginoon? Amen. Nananalangin sa pagsubok na meron tayo. Nananalangin pag may problema. Say amen. 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 Sino naman dito yung napanghihinaan pag may problema? Aba, wala. Lahat malakas. Lahat malakas. So, yan po. Sa may pangangailangan, sino dito yung nakakamba? Walang nakakamba. Walang nakakamba. Sino dito matatag na? Amen. Matatag na sa problema, matatag na rin sa panahon. So, yan. Kumbaga, sa kumpanya, yung mga unang dumating sila yung mga ugat, inugatan na. Mga inugatan na dito. So, yan po. So, sabi dito, stop entering to doors that are still closed. Ibig sabihin po, pag ang pinto, huwag kang pumasok hanggat sarado pa siya. Hintayin mo bumukas. Kasi meron po dito yung ginagrab agad yung opportunity. Meron silang impulsive action, impulsive thoughts. Diba, lalo sa kabataan, may mga impulsive thoughts yan. Sa mga magulang, di ba po, kunyari sa mga magulang, dahil may pangangailangan si anak, papasukin ko tong trabahong to. Diba? Kahit sarado pa yung pintuan dito, wala pa yung pagpapala. Gusto ko na makita yung pagpapala. Diba? Gusto ko na maranasan yung pagpapala para meron akong i-provide sa anak ko. So, meron mga ganun, sarado pa yung pinto. So, binubuksan na agad natin. So, pinapasok natin, ibig sabihin, tayo yung gumagawa ng sarili nating ikakapahamak. Diba po meron tayong pinto na nakasara? Sa nakasarang yun, meron palang mapapahamak ka. Dahil pilit mo binuksan, yun, doon po tayo napahamak. So, ang makikita po natin doon, tayo
expectation sa Panginoon na pagka pinuksan ko po to, Lord, na pintong ito, nandito po ba yung pagsama nyo? So, katulad din po sa plano natin, kabataan, di ba po, sa kabataan. Pag ba ako nag-aral habang meron akong girlfriend, tingin ko ba kaya ko? Di ba? Pagka ba ako nag-aral habang nagtatrabaho, kaya ko? Kasi minsan, di ba, akala natin kaya natin, di ba, na kung walang pagsama ang Panginoon. Pero ang kailangan pala natin, sa bawat paghakbang natin, pagbukas natin, kasama natin ang Panginoon, may inquiry ba? Di ba po? Ini-inquire mo sa Panginoon kung tama ba to? Amen? So, sa plano kong to, tama ba to? Sa desisyon kong to, tama ba to? Amen po? Sino dito ang mga nagkakamali? Amen. Amen. Akala ko ako lang. Yan. Sino po dito yung ilang beses nang bumagsak? Amen. Wala mo yung bumagsak? Amen. Yan, bumabangot pa rin. So yun, ibig sabihin po, gada pinto, maraming pinto na pwedeng buksan, di ba po? Marami din pinto na nakasara na pilit binubuksan. Kaya kahit buksan mo siya, yun, madadapa at madadapa pa rin po tayo. Babagsak at babagsak pa rin tayo. Pag bumagsak tayo, kanino pa rin po tayo hihingi na tulong? Kay Lord. Minsan ang kabataan ganito po. Papasok sa isang sitwasyon ganito. Pero after na to, ng sitwasyon na to, magkakaroon sila ng problema. Magkakaroon ng problems. After magkaroon ng problems, tsaka palang malalaman ni Pastora. So, wala yung in-inquire sa Lord. Wala rin yung in-inquire doon sa ginagamit ng Lord sa buhay ni Pastora. So, ang ending po, ang sasagot ng problema, si Pastora. Amen, kabataan. Amen, kabataan. Walang nasagot. Kabataan, lahat pa tayo. Ang plano natin na kay Lord. Amen. Amen. So ano dito yung gusto kong isang kabataan? Ano yung, di ba lahat? Yes. Amen. Para hulihin sino? O yung magsuhulihin pala dito. Ayan pa, volleyballist daw. So may mga plano. Anong plano mo kaya, Ivan? Makapagpuri sa ating Panginoon. Magpuri daw masarap. Like, ano po ba daw may plus point? Pagka safe answer. So, yan po. Diba kabataan, ano plano mo, Kuya Dave? Tagapaglingkod din, no? Ang sanlibutan? Lord. Tagapaglingkod ni Lord. So, yun po. May mga plano tayo. Gusto ko... Depende sa plano ni Lord. Ang plano ko, pagputihin pa ang pag-aaral tungkol sa ating Panginoon. Amen. So, si ate, Michelle. Amen. Masarap. Plano daw na maging consistent. Ate, baka plano lang yan. Maging consistent daw mo sa pag-attend sa church. Narinig pa lang natin na, eto plano ko, parang ang ganda sa atin, no? Pagka eto plano ko, ganyan, ganyan. Pagkatapos nito, maggaganto ko. Pero after ng plano na yun, sa atin lang pala maganda yung pagdinig. Pero pagka tinaas mo na sa Panginoon, hindi pala po yun maganda para sa Panginoon. Di ba po? Katulad ako rin po, so madami akong plano. Yan, lahat din tinatry ko. So, katulad ngayon, nagpa-plano ako. Meron ako yung nag-nails. Sinag-apan ko po yung room ko ng nails. May mga ilang client na po ako napunta doon para magpa-nails. At mayroong ilan na rin po akong pinupuntahan para magpa-nails. Kasi ayun po yung plano ko, mag-resign. Di ba? Piniprepare ko na po kasi sabi nila, yung trabaho na meron tayo, ayun yung gawin nating fund para doon sa business na pinaplano natin. Huwag muna tayong aalis hanggat hindi pa tayo dito talagang firm. Hindi ka pa decided dito. So, gawin mong fund, etong isang to, para dito. Di ba po? Para hindi mo siya pwedeng bitawan pareho kasi para kang sumugal na wala kang plano. Amen po. So, yun po. So, nagpa-plano rin po ako. So, marami tayong plano. Pero after nung plano ko pong yun, lagi po ako umiiyak sa Lord. Naiyak nga po ako sa Lord kahit nagtatrabaho. Alam mo, sabi ko, Lord, parang ginagawa ko na lang yung trabaho ko pero hindi ako nag-enjoy. Ayun. Kaya po ito lumabas. Lumabas ng perfect time. Sabi ko, Lord,
sa Lord. At sinasabi ko rin kay Pastora, sabi ko, Pastor, gusto ko nang mag-resign. So, ano ba plano mo? So, kaya ayun, nagawa ko ng plano ko na gusto ko kasama ko rin ang Lord sa plano ko po yun. So, sasamahan po ko ni Lord. Kung po yun ay magbubo, ibig sabihin kasama ko ang Lord. Amen po. So, tsaka ko iwan yung aking, nasa kung saan man ako nandun. So, ayun po. Ibig sabihin po, lahat pala tayo may pinagdadaanan. So, wag po tayo maging impulsive. Ibig sabihin po, padalos-dalos sa mga bagay-bagay. Amen po. Hintayin natin magplano tayo, tapos yung plano na meron tayo, i-consult natin sa Lord kung tama ba yung plano na to. Amen? Amen. So, yan po. Narinig na po natin lahat ng, yung iba na may plano. So, siguro nag-iisip na kayo, no? Ano kayong planong, tama ba yung plano ko? So, yan po. Amen. So, may mga plano tulad ng Tidyoan, mga anak. Di ba, may panahon ng pagsilang. Di ba po, sa Tidyoan, mga anak. Ano kayong plano ng Tidyoan para sa kanyang baby? Mapagamit dito, di ba? Di ba, malay mo, maging song leader yan. Maging backup ni Ate Karin. So, ayun po. God wants us to trust Him. Ibig sabihin, sa plano natin, nandun yung pagtitiwala sa Kanya. Di ba po? Kasi, ang timing ng Lord ay Perfect. the best. Di ba po? Perfect and the best. Amen po. So, Lord, the best ka. The best ang plano mo. Yun po lagi ang declare natin. So, sa number 2 po natin, ito pala po muna. Yeah. I may not understand why this happening now. I will trust that God knows the bigger picture. So alam ng Lord yung bigger picture na meron tayo. Nabivisualize na ng Panginoon kung ano yun. At natin. Amen. So visualize natin kung ano yung bigger picture na yun. Amen po. So next po tayo. Yan. Number 2 natin. God wants us to walk through each season with faith, not doubt. Amen? Faith, not doubt. Amen po, sabi dito. You don't choose your season, but you choose your response. So sabi ko nga po, maraming season. Nabanggit ko kanina, may waiting. Season ng waiting, pag-iintay. Sa pag-iintay natin na yun, nandun ba yung patience natin? Amen? Diba? Maraming season. Katulad ng season natin, diba? May bagyo, may tag-ulan, may araw, yung tag-araw, diba po? Merong ano pa? Wala tayong taglagas. Ang taglagas sa ibang bansa. Wala tayong taglagas. So, yun, diba po? So, tayo, diba po, yan. May tag-araw, may tag-init, diba po? May tag-tuyo. So, ayun po. Uyan pa, ano po? May mga phases na tayo. Diba po, may mga phases ng buhay na meron tayo. So, nasan po tayo ngayon? Nandun ba tayo sa waiting? Nag-iintay tayo? So, nandun ba tayo sa season na tinatest tayo ng Panginoon? Diba? Nandun po ba tayo sa season na pinagpapala tayo ng Panginoon? Amen? Or nandun po ba tayo sa season na naliligaw tayo, hindi natin alam kung nasa na tayo ngayon? Amen po. So, marami pala siyang season. So, sa season na yon, nasan po tayo ngayon doon? Amen po. Yeah. Hinahayaan ko po kayo mag-isip kung nasan po tayo season ngayon. So, nandun po yung season. Gusto ko pong yung season ng pagbabala. Diba po, nandun tayo sa season minsan ng pagbabala. Amen. So, sa pagbabalang yun, minsan po meron tayong opportunity na binibigay si Lord to bless us. So, binabless tayo ng Panginoon. Pero sa pagpapalang yun, minsan po, ano po nangyayari? Pag pinagpala na tayo ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng pagkukulang sa commitment. Amen po. Tingnan niyo po yung mga upuang wala dyan. Baka may mga pinagpala dyan. Tapos after pagpala, nawala na yung commitment sa Panginoon. Amen. Meron po kasing tao na pagka nagkaroon ng problema, diba po, natigil sa pananampalataya doon sa faith niya. Diba po, nagkakaroon ng doubt. Diba po, meron din pong pinagpala na nawawala din yung after niyang masobrahan sa faith, after pagpalain, nawala na. Amen po. So,
natin, after nung blessing, wala na yung faith na meron tayo ulit. Diba po? Tapos babalik ulit tayo. Tapos, pagpapalain ulit. Diba po? So, ibig sabihin pala po, in times of good times, bad times, ano po tayo? Na kanino pa rin tayo? Lord. Na kay Lord. Ate Michelle. Ano sabi na Michelle kanina? I-maintain niya na daw po yung ibig sabihin po niya maintain or pagpapatuloy, ibig sabihin po niya Ate Michelle, kahit nasa negative side ka or positive side, nagpapatuloy po tayo sa Panginoon. Amen. So yan